Worship Center. So lahat po ng kabataan ay inaanyahan po kayo na dumalo sa Youth Convention. So yan po ang ating poster. Amen. And then sunod, October 5, linggo po yun, meron tayong youth devotion. Na-adjust na po yung oras para maging tuloy-tuloy na dun sa gawain. Ang oras niyo na po ay bago ay 7:30 a.m. Next, Esther. October 5 din, meron tayong youth service at 1:30 p.m. Lahat po ng kabataan. Amen. At susunod, October 7, Tuesday, ang ating men's overnight fellowship. Ang una nating topic ay difference between the minor prophet and the major prophet. Ang pangalawa, the days of Lot and Noah compared to our time. Amen. So, October 26, punong-puno po ang ating schedule. Sunday, 5 to 7 p.m., communion and feet washing service natin. November 30, Sunday, 5 to 7 p.m. din, Singspiration and testimonial service. Amen. So, ang ating pinaghahandaan, ang yearly na ginaganap sa Bulacan, December 22 to 25, Monday to Thursday po yun. Camp meeting at Emmaus Bible Camp, Malolos, Bulacan. Ang ating theme ay The Final Boys to the Final Age. Amen. So, bago tayo dumako sa prayer request, sino na po ang tumawag kay Lord at sinagot siya ni Lord? Amen. Sino po? 1198333. So, ngayon, Sister S, 1198333. So, ngayon, Sister Esther, pwede ba natin ma-project yung Luke 10:35? Amen. Luke 10:35. Mali ata. Ito, bandang dulo na, take care of him, and whatsoever thou spendest more, I will repay again. I will come again, and I will repay thee. So, kung nagbigay ba si Lord, balik natin sa Kanya. Kailangan nating alagaan ang ating church, ang lahat-lahat, ng namumuno. So, yung mga ating miscellaneous na pinagagastusan, so, yun ay pangangalaga ng ating church. Yun ay pangangalaga sa lahat ng mga bagay. So, kung nakatawag na kayo, tinugon na kayo ni Lord, naasahan kayo ni Lord. Amen. Na magbabalik sa Kanya lahat. At ibabalik niya ulit, I will repay thee. So, bibigay tayo sa Panginoon habang tinatawagan ko si Brother Arnel para manalangin sa ating offering. Arnel. Praise God. Tayo po yumuko. Lord Jesus, salamat po Panginoon Ama. Salamat sa dakilang biyaya mo Lord na pinagkaloob sa bawat isa. Na Lord, sa biyaya mo Panginoon, nakakatayo kami Panginoon sa kabila ng samot-sari namin pagbagsak sa araw-araw Panginoon. Lord, salamat dahil may tamang telephone number para tawagan ka o God. Na Lord, Lord, kung kami hihingi ng tawad sa iyo, Panginoon, itapat ka para kami patawarin sa iyong mga kasalanan, Lord. At pagkatapos nun, O God, ay gagawa ka ng mga bagay, O God, naman na kamangha-mangha na hindi namin naisip, O God, na gagawin mo, O God. Lord, salamat po, Panginoon. Narito, Lord, ang mga handog, Panginoon, sa iyo. Ama, mga bunga ito ng aming lakas. Pero, Lord, ang lakas namin ay galing din sa iyo. At Lord, aming binabalik sa iyo ito, O God. Lord, tapat ka, Panginoon, at hindi ka namin kayang i-outgive, Lord God. Lord, salamat po, pagpalain mo ang bawat pusong narito, Lord God, na magbibigay. O Lord, sa mga hindi makapagbigay, Lord, bigyan mo sila, Lord, ng kakayahan, O God. Bigyan mo sila, Lord God, naman ng pagpapala, ng trabaho, ng magandang schedule, O God, na hindi sila nakukompromise sa gawain, nakaka-attend sila bawat Merkules, bawat linggo, O God. Lord God, tulungan mo ang bawat isa, minsan pa, Ama. Bigyan mo kami ng direksyon sa lahat ng mga bagay na kailangan namin gawin para sa iyo, O God. Lord, mapasayo ang kapurihan, pasalamat sa pangalan ng Yesu Kristo. Amen. We give thanks. Amen.
going to do. We give you thanks and we'll lift our praise to you. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. All you've done, for all you're going to do, we give you thanks and we lift our praise to you. We give thanks, we give praise, we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. For by faith, we know your grace will see us through. Amen. So, dako tayo sa prayer request. Amen. Kami po ay hahayos sa Masbate. Isang linggo kami doon. Malaking ambag ang inyong panalangin. Salamat. God bless you. From Brother Nemi Adarayan. Amen. Kindly continue to pray for my sister, Lorna Lorente, nawa ay hilumin na ang sugat sa kanyang bituka upang hindi siya operahan ulit. We are praying for her fast recovery, complete healing, strength, and provision from our Lord. Nothing is impossible with Him. Thank you for all your prayers, Sister Nuela Lorente. Amen. So wala na po. At sama niyo po sa panalangin lagi ang gawain sa barracks. Meron pong 4 muli na nagpabautismo. So biyaya po ng Panginoon ang lahat ng bagay. So sa Kanya po mauwi. Amen. So tayo tatayo habang inaawit natin ang I love you, my Lord. Amen. Mahal ba natin ang ating Panginoon? Amen. Love you, my Lord, with all of my heart. You are my everything. You're the reason I sing. I love you. I love you, my Lord. I love you, my Lord. I love you, my Lord, with all of my heart. You are my everything. You're the reason I sing. I love you, my Lord. Sa huling pagkakataon, I love you, my Lord, with all of my heart. You are my everything. You're
love you, my Lord. I love you, my Lord, with all of my heart, my everything. You're the reason I sing. I love you, my Lord. You're the reason I sing. You're the reason I sing. I love you, my Lord. Amen. 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 Mahal ba natin ang ating Panginoon? Amen. So, tama po ang ating pastor. Amen. Sa pong salamat sa Panginoon, sa kanyang kabutihan, sa lahat-lahat. Naway, ang ating mga panalangin ay ngayong umaga ay maging desperado tayo. Ayon sa narinig kong preaching ni Kuya Ogie, Brother Ogie, maging desperado tayo. Sa time na yon, yung panalangin natin ay magiging effective. Walang-wala na, kasi ibig sabihin nun, desperado ka na, wala ka ng pag-asa, wala na lahat. Lahat ng pwede mong masandalan, pwede mong hingian ng tulong, wala na. So, desperado ka na. Ang tanging mong malalapitan, ang ating Diyos. Amen. So, minsan pa, awitin natin, I love you, my Lord. Love you, my Lord. You are my everything, yes, Father. You're the reason I see. I love. Thank you, Jesus. Yes, Lord, we love you. I love you. I love you, my Lord. Amen. Tayo natin magsipot, dumalangin. Ama namin, kami nagpapasalamat na dinako mo kami ng ligtas sa bahay-sambahan ngayong gabi. Sa kabila ng, Lord, pagbahang naganap kanina, sobrang traffic para sa mga kapatid namin na nanggaling pa sa malayo. Pero nakita mo, Panginoon, ang kanilang desire na maparito. At ikaw ang naghawi ng lahat ng balakid para makarating pa rin sila, Panginoon. And for that, Lord, may you reward them tonight. Katagpuin mo po ang mga panalangin nila na dala-dala nila sa kanilang puso ngayong gabi. At pagpalain mo sila ng iyong salita. Iling namin ng iyong pahid, Lord, sa buong kongregasyon. Padaluyin mo ang inspirasyon mo mula sa ulo patungo sa paa, Panginoon. Kaya nang ginawa mo, Panginoon, kay Aaron, nang siya'y buhusan mo ng langis. Tulungan mo po kami ang ngayong gabi. Aking sarili, Lord, hindi ko alam kung paano mangaral, hindi ko alam kung paano maipaabot, Lord, ng kaisipang binigay mo sa akin, but I will ask for help, Lord, tonight. Para po ang mga anak mo ay pagpalain at matanggap nila kung anong dahilan ng kanilang pagparito, Lord, ang marinig ang buhay na salita mo, Lord, na siyang pinagmumula ng lakas nila, na siyang, Lord, kalasag nila, Panginoon, sa buhay na ito. At dahilan kung bakit nakapagpapatuloy sila, Panginoon. And so, Lord, bigyan mo kami muli ng mainam na panahon. Lord, kasamang isa't isa sa iyong presensya, Panginoon. At sa dulo, Panginoon, ay makapanalangin kami ng sama-sama. Pagkatapos namin marinig ang iyong salita. Sa ipo lahat ng papuri, sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Amen. God bless you. Tayo lahat ay magbabasa ng banal na kasulatan. If you have your Bibles with you, 2 Timothy chapter 4, 5 to 7.
Sunday po ay simulan na tayo sa dalawang service natin tuwing linggo. At paalala, ang unang dadalo sa umaga ay ang Spirit Group, Group 5 and 1. At sa hapon naman ay ang Bride Group, Group 2, 3, and 4. Alright. At kung merong pagkakataon na dapat tayong mag-invite ng mga gusto nating ma-invite, ito na po yun dahil marami na tayong space sa church, mapaumagang service o mapahapong service, pero tayong lugar, alam natin na pag dadalhan sa kanila, pauupuan sa kanila dito sa ating bahay-sambahan. 2 Timothy 4, 5-7. Dito ay makikita nyo na si Pablo ay nagbibigay ng gabay sa kanyang batang disipulo na si Timoteo. Okay? At mahalaga ng isang batang ministro, baguhang ministro, ay umupo sa ilalim ng isang veteranong lingkod ni Lord. Dahil ganun po ang paraan ng Diyos ng pagde-develop ng isang ministry. Amen. At pagpapatatag sa isang lingkod niya na sinangkapan niya ng kaloob para sa paghahayag ng salita ng Diyos. Matutong gumalang sa elder at duminig ng karunungan mula sa kanya na pinadadaloy ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang buhay. Verse 5, "But watch thou in all things, endure afflictions." Ibig sabihin nito, pagtiisan mo lahat ng mga kahirapan na susuungin mo sa daan. "Endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith." Amen. Sa Luke chapter 11, verse 28, babasahin natin bago tayo umupo ngayong gabi. Luke 11, verse 28, But he said, Yea, rather blessed are they that hear the word of God, hindi natapos doon ang statement ng ating Panginoon. Pinagpala daw, yaong dumirinig ng salita ng Diyos, pero may karugtong. And keep it. At iniingatan ito. Hindi lang dumirinig, kundi iniingatan yung kanyang naririnig. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Amen. Maaari na kayo magsupo ngayong gabi. Gusto kong pamagatan ang munting mensaheng ito para sa ating prayer meeting na not how we start, but how we finish the race. Not how we start, but how we finish the race. Wala yan sa kung paano ka nagsimula. Ang importante ay kung paano ka magtatapos. Sa karerang ito na nasa ating harapan. Si San Pablo dito sa kanyang pangungusap kay Timoteo ay nangungusap tungkol sa pagtatapos ng kanyang ministeryo. Hindi lang ng kanyang ministeryo, kundi ng kanyang buhay dito sa ibabaw ng lupa. Ang buhay natin bilang mga individual ay merong pasimula at merong katapusan dito sa ibabaw ng lupa. If you have eternal life, of course, alam natin na hindi lang ito ang buhay sa kabilang ibayo o pagtapos ng ating buhay sa lupa ay merong naghihintay na higit na mas mahabang buhay sa atin. But ang pinag-usapan natin ay yung karera natin dito sa lupa. Pinag-usapan natin ay yung panahon na itinalaga ng Diyos, inalat ng Diyos para sa isa't isa sa atin. Meron niyang simula at meron niyang wakas. At dito ay sinasabi ni San Pablo na si Timoteo ay dapat maging handa sa mga hirap na kanyang susungin. Bakit nasabi ito ni San Pablo kay Timoteo? Dahil naranasan niya yun. Amen. Kumbaga, sabi nga ng mga matatanda, pabalik na kami, kayo paparoon pa lang. Okay?
dinaanan na namin yung mga bagay na kaya makinig kayo, meron kayong matututunan sa amin. Okay, huwag niyo sabihin na mahusay kayo at mas talentado kayo at mas, marami kayong alam na ngayon dahil sa technology at sa iba't ibang paraan. Amen. Iba pa rin yung karanasan ng nakatatanda sa inyo. Kaya makatutulong sa inyo na kayo ay magbigay ng pandinig nyo sa sinasabi ng mga lingkod ng Diyos na puspos ng Espiritu at merong magandang patutuo sa kanyang pananampalataya. So, sabi niya, kailangan magtiis ka, mapagbantay ka sa lahat ng bagay, tiisin mo lahat ng hirap na nakahandaang madaanan mo sa lakbaying ito na inilagay ng Diyos sa iyong harapan. Dahil ako, in other words, sinasabi niya, ikaw ang magtutuloy nitong aking pinasimulan. Dahil ako ay dumating na sa dulo ng aking landas, handa na akong maialay at ang panahon ng aking pagpanaw ay nalalapit na. Pero itong aking patutuo, ako'y nakipagbaka ng mainam na pakikipagbaka. At aking naingatan ang pananampalataya. So yun ang magandang patutuo na pwede nating iwanan kung sakaling kunin man tayo ng ating Panginoon. Hindi yung tayo nakapagsimula ng maganda, pagkatapos ay nagtapos ng hindi maganda o kaya hindi natin na ituloy kung ano yung ating napasimulan. Si Pablo, nung siya'y patapos na sa kanyang ministry, ay mayroong ganitong patutuo. Amen. Naingatan ko ang aking pananampalataya. I have kept the faith. Amen. Natapos ko ang aking takbuhin. Amen. Hindi lang ako nagsimula, natapos ko. Hallelujah. At yung salitang faith dito, because we know, according to the message, faith is what? A revelation. Nung sabihin niyang, I have kept the faith, ang ibig sabihin nun ay nagawa niyang mapanghawakan ng matibay at mahigpit kung ano yung ipinahayag na kalooban ng Diyos sa kanyang panahon. That's the faith. Yun ang tunay na pananampalataya natin. Ano ba ang pananampalataya nyo? Pag tinanong kayo, ano bang reliyon nyo? Ano bang pananampalataya nyo? Ang pananampalataya namin ay yung ipinahayag na kalooban ng Diyos sa panahong ito. At yun ay pinanghawakan ni Pablo hanggang sa dulo ng kanyang buhay. Iningatan niya, hindi niya binitiwan. Hindi siya nalihis ng landas, hindi siya na-distract ng anumang bagay, na natili siyang nakatuon doon sa halaga. Ang sabi niya nga, I press toward the mark of the high calling of God. Amen. Sa kabila ng mga pagkukulang, sa kabila ng mga blunder na nagawa niya, tao din siya, nagkamali din siya, may mga kahinaan siya, pero lahat ng nagawa niya na nagpakita ng kanyang kahinaan, lahat ng mga pagkakamali niya, pagkadulas niya, ay kanyang iniwan na doon sa likuran at kinalimutan at siya'y nagmatulin doon sa pag-abot doon sa gantimpala na nandoon sa kanyang harapan. Hallelujah. So, importante yung pagtatapos, hindi lang yung simula. So 1 Thessalonians chapter 5 verse 21, I believe, kung ating titignan, ang sabi dito ay, prove all things, inyo raw subukin lahat ng bagay, at pagkatapos yung masubok lahat ng mga bagay ay hold fast that which is good. Pagkatapos yung masubok ang mga bagay, pag meron kayo nakitang mabuti dun sa mga sinubok niyong bagay, yung mabuting yun ay panghawakan niyo ng mahigpit. Sabihin nun, huwag niyo nang bibitawan. Have we proven, amen, this message to be good? Pinatunayan ba ng Diyos sa atin at napatunayan ba natin na ang mensaheng ito'y totoo at ang mensaheng ito'y bumago sa ating buhay, ang mensaheng ito'y may kapangyarihan para tayo ay dalhin doon sa nais na pagdalhan ng ating Panginoon sa atin? Amen. May kapangyarihan ba ito? Meron ba itong sapat na biyaya? If we have proven that, then, anong sabi ng Biblia? Hawakan nyo na yun ng mahigpit. Huwag nyo na yung bibitawan. Ibig sabihin nun, lahat ng iba pa na nakita nyong walang
magagawang buti sa inyo kahit pagano kaganda yan, kahit ano pang pangako niyan. Kung napatunayan nyo na yan ay hindi mabuti, amen, bitiwan nyo yan. Pahulagpasin nyo yan sa inyong mga kamay. Amen, dahil merong mabuting bagay na dapat kayong panghawakan. Mahirap po yung, amen, panghawakan ang isang bagay nang meron kang iba pang bagay na hinahawakan. Kailangan bitawan mo yung hindi mabuti para magawa mong mahawakan na maigpit kung ano yung mabuti. Hallelujah. Ang sabi sa Titus chapter 1 verse 3, ang sabi ni Pablo, but hath in due times manifested. I'm sorry. Is that Titus 1 verse 3? Kamali ako. I think it's not Titus. Tungkol doon sa sinasabi niya na inyong ipaglaban ang pananampalataya na minsang ibinigay sa inyo. Amen? Contending for the faith. Earnestly contending for the faith that was once delivered unto you. Jude, not Titus, but Jude chapter 1 verse 3. Alright? Natin. Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that you should earnestly contend. Pag sinabi mong earnestly contend, abay, ang ibig sabihin niya na hindi lang basta ipagtanggol, kundi ikaw ay makibaka ng mainam. Makibaka ng may pagsisikap. Ipaglaban mo. Amen. Yung pananampalataya na minsan nang naibigay sa mga banal. You see? Pareho ng sinasabi ni Pablo. Amen? Ako, iningatan ko ang pananampalataya. Pinaglaban ko ang pananampalataya hanggang sa dulo. Hindi ako magaling sa simula lang. Hanggang sa dulo, nang hawakan ako at pinaglaban ko pa ang pananampalataya. Kaya ako na-inspire dito sa message ito kasi napag-uusapan namin yung Gilas Pilipinas. Sa kanilang international campaign, balitang-balita sa dyaryo at lahat, inaabangan, sinusubaybayan. Di ba, maraming beses nagsimula sila ng malakas at, tinatambakan nila yung kanilang mga kalaban. Pero unti-unti, meron kung anong nangyayari sa kanilang depensa, sa flow ng kanilang laro, na yung kanilang malaking kalamangan doon sa kalaban ay unti-unting nauubos, nababawasan, hanggang sa dulo, pag tunog ng huling buzzer, ay lamang na yung kalaban. Maganda ang simula, pero palaging heartbreaking ang katapusan. At meron akong nabasang isang komento, sabi, umiwas na akong manood ng mga laban ng Gilas at subaybayan kasi hindi mabuti sa kalusugan. Ay, nai-stress ako, na-high blood ako, muntik na ako atakihin sa puso. At bawat laban nila ganun, pinasasaya ako ng gusto, excited ako ng gusto, sa dulo, bigla akong pinalulungkot ng gusto. Bakit? Dahil palaging magandang simula, pero ang tapos ay disaster. So hindi lang yung simula ang mahalaga, mas mahalaga yung pagtatapos. At yun ang sinasabi ni San Pablo dito, hindi lang ako mahusay sa simula. Yung nagsimula ng bagay na mabuti sa aking buhay ay may kakayanang magtapos nito. Amen. That's the nature of Christ. The nature of God, anumang simulan niyang mabuti, ay tatapusin niya ng mabuti. Wala siyang sisimulang anumang bagay na iiwanan niya na hindi maganda ang kalagayan, na hindi maganda ang katapusan. Anumang simulan niya, ang sabi na, I'm able to finish it. That's why He is the Alpha and not just the Alpha. He's the Alpha and the Omega. He's the beginning, but He's not just the beginning. He's also the ending. Beginning and the end. No wonder, sa church ages, minanifest niya yun eh. Di ba? Kung ano ako doon sa pasimula, I'm going to be that in the end. If I was the full word before the church ages, I'm going to be the full word, amen, at the end of the church ages.
Di ba si Jesus Christ, nung simula, bago pa yung church ages, ano siya? The full word manifested with full power. Amen. Pinakita niya kung paano tumayo sa katawagan ng Diyos sa kanyang buhay. Nakilala niya kung sino siya. At hindi siya na-distract sa kanyang focus. Kaya say amen. Sa kanyang layunin, sa pagkatawag. Amen sa kanya. Amen. May mga alok ang sanglibutan. May alok ng paghinto at ng karangyaan at tawag dito, pagpasok sa isang madaling pamumuhay. Ang sabi ng Diablo, di mo kailangan pumunta sa krus. Ang kailangan mo lang gawin ay yumukod ka sa akin. At lahat ng ito, amen, ay ibibigay ko na lang sa iyo. Lahat ng klase ng distraction, lahat ng klase ng alot, lahat ng klase ng hirap ay tiniis ng ating Panginoon. Bakit? Kasi meron siyang tinitignang dulo ng kanyang pagkatawag, ng kanyang layunin din sa ibabaw ng lupa. Amen. At pinatunayan niya. Amen. Pinakita niya ang buhay ng isang overcomer. That was Christ in the beginning of the church ages, and is going to be that at the end. Sa dulo ay merong lalabas na nobya na magkakaroon ng kaparehong determinasyon, kaparehong patutuo. She's going to be the full word manifested in the flesh, at she will know who she is. She's going to know her position in the word, and she's going to fulfill that, at walang makakadistract sa kanya, amen, para abutin kung ano yung alam niyang kailangan niyang abutin sa panahon ito na kanyang kinabubuhayan. Because isipin niyo ito, amen, hindi tayo basta lamang lumitaw dito sa ibabaw ng lupa, amen. Ang Diyos ang nagtalaga ng landasin na inyong tatahakin sa panahon na inyong kinabubuhayan. Siya ang nagtakda ng panahon kung kailan ka ipinanganak. Bakit di ka pinanganak nung Stone Age? Bakit hindi ka pinanganak nung Medieval Age? Amen. Kasi ito ang itinalagang panahon para sa iyo. Amen. At kalakip nung itinalagang panahon ay merong certain purpose si Lord. May layunin, nakasama yung pagkakadating mo dito sa ibabaw ng lupa, sa panahon na kinaroroonan mo, sa sirkumstansyang, amen, pumapalibot sa panahon na kinaroroonan mo. Amen, merong nakatakdang mga tao na makakasama ka sa panahong ito. Kaya kailangan malaman mo yung kalooban ni Lord para sa panahong ito, amen, dahil yun ang kailangan mong panghawakan kung gusto mong magtapos sa iyong lakbayin ng matagumpay at tama. You've got to have a goal. You've got to have a purpose. Or else hindi mo alam kung paano magtatapos. Or else ikaw ay sumusuntok sa hangin o sumusuntok sa buwan. Kailangan meron kang malinaw na kapahayagan kung ano ang dulo ng landasin mo. Ano ang dapat mong abot habang nandito ka sa buhay na ito. So many in this hour are not keeping the faith. If you come to think of it, they are letting go of the word. This is the same as what Eve did. She didn't keep the original word. Amen? Sabihin ko sa inyo sa gabing ito, marami sa mga message believers, amen, ang bumibitiw. Hallelujah. Bakit? Dahil somehow ay na-capture ang kanilang attention ng pangangatwiran ng tao. Na-capture ang kanilang atensyon ng alok ng sanglibutan. Bakit? Kasi sa totoo lang, yung mensahe ay hindi naging revelation sa kanila. Balik pa rin tayo dun sa klase ng pananampalataya. Marami sa kanila, kaya hindi sila nagpatuloy dahil intellectual lang ang pagkakaunawa. Wala itong holding power. Emotional lang ang kanilang paglapit at pagtanggap sa mensahe. Wala itong lakas para makapanatili hanggang sa wakas. Ang kailangan mangyari ay yung natanggap mo, yung narinig mo, ay bigyang buhay ng Espiritu at gawing kapahayagan sa iyong puso. At kapag yun ay nangyari, amen, wala nang magpapatigil sa iyo. Wala nang magpapahinto sa iyo. Wala nang makapagbabago sa pag-iisip mo. Amen. Walang makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Amen. Kahirapan, kahubaran, pag-uusig.
Sabi ni Pablo, kumbinsido ako na walang anumang bagay sa buhay na ito, sa mundong ito, o sa darating pang mundo ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. When it becomes a revelation to you, not just intellectual, not just emotional conception, but a revelation. Kaya nga, faith. I have kept the faith, the revelation. Hallelujah. So, it's not so much how we start the race that matters, but it is how we finish the race. Ang ating propeta, meron siyang sinabi dito sa message niyang Revelation chapter 5, Revelation series. Sabi niya, I'm thinking at the end of the road. I am thinking at the end of the road where I must come. So pinag-isipan niya na yung dulo. Napagtanto niya na importante yung pagwawakas. Hindi lang yung pasimula. Kaya inisip niya na. Sabi niya, I'm thinking at the end of the road where I must come. And we all have to come to an end. The end of the road for your individual walk with God. Your individual course. May kurso kayo bawat isa na kailangan nyong tapusin, kailangan nyong lakaran. And sabi niya, and down along life's journeys, I have made so many mistakes that I am very sorry from my heart off because of, I guess, being human and in weakness and so forth causes a person to do things or say things and even act that they would not want to act otherwise. But being the weakness of a human being, why we have those times? You see? So ating propeta ay hindi Diyos. Siya'y tao lamang. At aminado siya na marami siyang kahinaan at meron siyang mga blunder na nagawa sa kanyang buhay. Dahil sa kahinaan, bilang tao, may mga nagawa ako. Sabi niya, if there's anything that has been in my heart to do was to hear those words of our Lord Jesus at the end. At the end, where? At the end of this journey, to say, it was well done, my good and faithful servant. Yun daw, ang nais niyang marinig. Ang tinig ng Diyos na magsasabi, amen, well done, my true and faithful servant. Pagkatapos niyang magampanan ang kailangan niyang gampanan, sa dulo ng kanyang kurso, gusto niyang marinig ang tinig na yun ng ating Panginoon. Magandang nakikita natin ang pabor ni Lord sa umpisa at tayo ay pinagpapala niya sa kasalukuyan. But we must always think of the end. Ano kaya ang sasabihin niya sa dulo ng ating paglalakbay? Marinig kaya natin itong mga katagang ito, well done, my true and faithful servant. Yun ang nasa isip ng ating propeta. And many times I have said, I would like to have been standing there when he said, come unto me, but I did desire to hear it say, well done. Gusto nyo rin daw sana na marinig yung literal na boses ng ating Panginoon nung siya'y manawagan. Amen. Gusto nyo sanang nandun siya nung manawagan ng ating Panginoon, magsilapit kayo sa akin kayong mga nabibigatang lubha. At kayo pagpapahingayin ko. Pero ang sabi niya, higit kesa doon, ay gusto kong marinig yung mga katagang well done sa dulo ng aking paglalakbay. That I did not desire to hear it say, well done. That I did not hear the voice in the original say, come to me, back in the times of the writing of the Bible. But I do desire to hear it say, well done. And if anything I always wanted to be, and desires of my heart to be, was a true servant to Jesus Christ, my Lord and Savior. I want my testimony to be clean, clear-cut, that I stood in all my mistakes, I yet loved Him with all my heart. Sa kabila ng aking mga kahinaan at mga kamalian, ay gusto kong, amen, sa dulo ng aking lakbayin, ay makita ni Lord na sa kabila nun, ay nanatili akong umiibig sa Kanya ng buong puso ko. Walang kinalaman yung mga kamalian nyo sa pag-ibig na meron kayo sa ating Panginoon. Hindi porket mahal nyo ang ating Panginoon, hindi na kayo magkakamali. Pero ang tanong,
Sa gitna ng marami niyong kahinaan at mga kamalian sa buhay. At sa panahon na parang napahiya kayo sa mga blunder niyo sa buhay. At inanin niyo ang resulta ng mga pagkakamaling yun. At tinapik kayo ni Lord, sinaway kayo, will you still love Him? Ang sabi niya, sa gitna ng lahat ng yun, ang gusto kong patutuo ay sa gitna ng mga kahinaan ko at pagkakamali ko, ay masabi ko na minahal ko pa rin siya ng buong puso ko. At ang sabi niya, and because of that, it forces me to say, I am living the ministry. Magkaroon kayo ng background, bakit ganito ang kanyang pangungusap? Pagkagaling niya sa Canada, ay nakabalita siya na meron ng mga tao dun sa Branham Tabernacle na nag-iisip na siya ay hindi lamang ordinaryong tao, na siya ay si Jesus Christ na at dapat nasambahin. Ano sabi niya? It forces me to live the ministry. Alam niyo kung bakit? Kasi ang iniisip niya yung dulo. Tignan niyo kung paano niya sinabi ito. Ang sabi niya, it's because that there's something arose, sabi niya, and because of that, it forces me to say, I am living the ministry. It's because that there's something arose up amongst the people that's caused me to do it. That is that I have been taken from my bracket of a minister or a brother and being called Jesus Christ. Inalis na nila ako sa kategorya ng isang kapatid o isang ministro lamang patungo sa pagiging si Jesucristo na. Kita niyo kakaibang ating propeta. Sa kabila ng pagsunod ng supernatural sa kanyang ministry, hindi mapapantayan ang supernatural sa ministry ng taong ito na si William Marion Branham. Pero nung meron ng gustong sumamba sa kanya, sinaway niya at ang sabi niya, titigil ako pagka hindi niyo tinigil yan, titigil na ako sa ministry. Kakaiba yan doon sa mga ministrong narito sa ating panahon ngayon. Abi, nakapagpagaling lang ng konti at nakapagtayo lang ng malaking church, ay sasabihin na ako ang anak ng Diyos. Amen? Pero ang ating prophet, ang sabi niya, dahil dyan, ay titigil ako sa ministry. Bakit? Ang sabi niya, amen, and that would brand me as an antichrist. Pagka pinayagan ko yan at pinahintulutan ko yan na magpatuloy dito sa ministry natin, dito sa grupo natin, ako ay magiging antikristo. And I will meet God as a quitter before I would meet Him as an antichrist to take away from Him. Yung palang dahilan. Ayokong maging pangit yung pagtatapos ng aking ministry, na sa dulo ng aking ministry ay tinanggap ko ang pananambahan ng mga tao. Hinayaan ko silang mag-isip na ako si Jesucristo at itanghal ako bilang Diyos. Sabi niya, di bali nang harapin ko siya na quitter, kaya harapin ko siya bilang antikristo dahil pinayagan kong bagay na ito. Bakit? Mahalaga sa kanya yung dulo ng kanyang paglalakbay. Dulo ng kanyang ministry. Ano niya ang kalulatian na ipinakita ni Lord sa kanya, simula ng kanyang ministry lahat, kung sa dulo naman ay magiging antikristo siya. Kaya sabi niya, importante yung dulo. Hallelujah. I'd rather meet God as a quitter than an antichrist. So you see, his true desire is to meet God as a faithful servant that served God in the full capacity of his calling and the purpose that God had raised him for. Gusto kong alalahanin nyo, sabi dito sa Jude chapter 1, verse 5 to 6. Sabi niya, I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, speaking of Israel, having saved the people out of the land of Egypt, lahat sila ay natangay ng emosyon, natangay ng supernatural, napahanga sa mga himala na nakita nila sa lugar ng Ehipto, kaya sila ay sumama kay Moses. Not that they really believe in what Moses was telling them.
Hindi through faith, kundi intellectual or emotional. They got carried away. Amen. With the stirring up na nandoon sa kanilang kalagitnaan noong panahon na si Moses ay ginagamit ni Lord para magpakita ng sari-saring kababalaghan. Kaya sila nagsusunod. Lahat sila ay nabautismuhan sa tubig na pula, ng dagat na pula, I should say. Sa tubig ng dagat na pula, lahat sila ay naliliman ng ulap. Lahat sila ay kumain ng tinapay na nahulog mula sa langit. Naintindihan niyo ba? Lahat sila ay uminom ng tubig doon sa inampas na bato ni Moises. Lahat sila ay nakakita ng lahat ng klase. Lahat sila naranasan na tikman ng kapangyarihan ni Lord. Pero ang sabi ng ating Panginoong Kristo, lahat din sila ay nabuwal sa ilang. Dalawa lang doon sa original na 2 million ang nakapasok doon sa promised land. Kaya ang sabi niya, gusto kong paalala sa inyo, at alam nyo na ito, ang sabi ni Jude, how that the Lord having saved the people out of the land of Egypt, niligtas na sila sa pagkakailipin. Niligtas na sila sa sanglibutan. Praise the Lord. Pero hindi ito nangahulugan ng pagkaligtas sa kaluluwa. Niligtas lang sila sa pagkakailipin. Niligtas lang sila sa bondage. Can you say amen? Niligtas lang sila doon sa mga haplit ng kanilang taskmasters. Niligtas lang yung mga kababaihan sa pang-aabuso ng kanilang mga Panginoon. Merong mga believers na naligtas, amen, sa sanglibutan. Dahil marahil nakaligtas sila sa kanilang paninigarilyo at mga bagay, sa mga bisyo nila at mga bagay ng sanglibutan, mga gawi na sumira ng kanilang kalusugan, sumira ng kanilang pamilya. Pero it doesn't mean na naligtas ang iyong kaluluwa. Pwede palang mangyari lahat yan. Makatikman mo ang kapangyarihan ni Lord. Sumabay ka at sumunod ka doon sa nakita mong mga himala. Ikaw ay madala ng emosyon. Ikaw ay mapahanga. Intellectually, masabi mo, totoo, may sense yung sinasabi nila. Kaya dito ako sasama. Dito ako, papalista ng aking pangalan. Dito ako attend sa church na ito. Pero sabi ni Jude, amen, alam niyo yun, na minsang niligtas ng Diyos ang bayang ito mula sa lupain ng Egypt. But afterward, destroyed them that believe not. Pagkatapos, sa dulo, ay He destroyed them. Hallelujah. Inutas silang lahat dun sa ilang. Pagkatapos maligtas, pagkatapos doon, ay inutas silang lahat doon sa ilang dahil hindi sila tunay na sumampalataya. Sa dulo ay nalaman that they believe not. Nakita niyo yun? Why? Because they did not truly believe. They did not have that right believing na pinag-uusapan natin matagal na panahon na. At sabi sa verse 6, tingnan nyo, and the angels which kept not their first state, binalik niya, amen, doon sa pasimula, bago pa lalangin. Amen, ang mga bagay-bagay sa sanglibutan. Bago pa ang creation ng sanglibutan, nandoon ang mga anghel. At marami nang nangyari doon. At ito, pinakita sa atin ng Biblia na merong panahon, na merong mga anghel na hindi na natili sa kanilang posisyon. Hindi sila nang hawakan doon sa ibinigay ni Lord sa kanila. Umalis sila sa kanilang tunay na posisyon, sa kanilang habitation. Ang sabi, they did not maintain their first state. Ano yun? Maganda yung simula. Pero iniwan nila yung magandang simula. Iniwan nila yung original na posisyon. At ano ang kwento ng kanilang buhay sa dulo? Amen. Sila ay naghimaksik sa Panginoon. Na minsan pinaglingkuran nila. Minsang sinamba nila. Naintindihan niyo ba ako? Minsang pinag-alayan nila ng lakas nila. Araw at gabi wala silang ginawa kundi sumamba, Holy, Holy, Holy Lord God Almighty. Pero dumating yung panahon, iniwan nila yung kalagayang yun. Nakakalungkot na pagwawakas. At binalik dito sa Book of Jude ang mga believers
sa pag-alala nung nangyari dun sa mga anghel. Para sabihin, yun kasi ang dahilan. Amen. May mga anghel na hindi na natili sa kanilang posisyon. Kaya merong mga tao na bagamat naligtas sa maraming mga bagay, pero sa wakas, ay mapapahamak pa rin dahil hindi sila nanatili sa kanilang paniniwala, sa kanilang pangahawakan, sa kanilang narinig. And the angels which kept not their first state, but left their own habitation, he had reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of that great day. Alam niyo sabi ng prophet tungkol dito? Amen? Tipo lang yan. Kung merong mga anghel na umalis sa kanilang posisyon, merong mga tao at dating mga naniniwala at nagsimpatay sa pananampalataya na hindi rin mananatili at aalis sa kanilang posisyon. Pero kung paanong may mga anghel na umalis, merong mga anghel, alalahanin nyo, mas marami yung mga anghel na natili sa kanilang posisyon. Amen! Hindi sila kumalas doon sa kanilang paninindigan, sa kanilang paniniwala, sa kanilang pagpapasakop. At yun ay tipo ng mga believers, amen, na hindi aalis sa kanilang posisyon, sa kanilang paninindigan, sa kanilang paniniwala, sa pangahawakan nila, sa kalooban ni Lord na naipahayag sa kanila. Yun ay tipo lamang. At ako'y natutuwang maging katuparan nung tipo ng mga anghel na hindi umalis sa kanilang posisyon. Okay, tingnan natin dalawang ehemplo na nandito sa Biblia. Si Judas ay nagsimula ng maganda at magaling. Kasama siya sa mga sinugo ni Lord na magpalayas ng mga demonyo, magpagaling ng mga may sakit, mga aral ng Ebanghelyo. Tama ba yun? Hindi ba niya ginawa yun? Hindi ba kasama siya sa bumalik at nagsabi, Lord, maging ang Diablo, maging si Satanas, Lord, ay nagpasakop sa amin para silang, tinamaan ng lintik. At sabi ng Panginoon, huwag kayong magdiwang dahil dyan. Magdiwang kayo dahil ang inyong pangalan ay nakasulat sa kalangitan. At gusto kong isipin niyo ito, ang pangalan ni Judas ay nakasulat sa kalangitan. Ang pangalan ni Judas ay nakasulat sa Book of Life. Tama ba yun? At nagsimula siya na maganda. Nakasama siya sa ministry. 3.5 years. At hindi lang yun, hindi siya basta disipulo. Siya ay katiwa-tiwalang disipulo. Bakit? Abay, hindi si Pedro ang pinili ni Lord na maging treasurer. Bakit? Si Pedro ay gara-gara. Pedro ay mainitin ang ulo. Mangingisda ito at ang bilis, ang bilis magalit, ang bilis magsalita. Hindi niya makontrol ang kanyang emosyon. Ibig sabihin nun si Judas, amen, sa karakter, kumbaga kung titignan, abay, mas kapanipaniwala, mas katiwa-tiwala, kaya siya ang piniling humawak ng pondo. Treasurer. Bakit? Maganda ang simula. Magandang simula nitong batang to. Pero tingnan nyo, sa dulo ng kwento ng kanyang buhay, after 3.5 years of following the message of the hour, following the word manifested in the flesh, sa dulo nun, ay kanyang pinagkanulo ang dating pinaglingkuran niya, ang pangalan ay ginamit niya para magtaboy ng mga demonyo at makagawa siya ng sari-saring mga himala. Sa dulo, ay tinanggi niya at pinagkanulo pa niya at binenta niya. Ano nangyari? Amen? It's a tragic ending. Lahat ng mga mabuting bagay na nagawa niya, nung mga panahon na naglingkod siya sa loob ng 3 taon at kalahati, ay nawalan ng kabuluhan lahat. Dahil sa isang maling desisyon sa dulo ng kanyang ministeryo. Tinawag, sabi sa Biblia,
si Judas. No doubt about it. Tinawag siya sa ministry. Pero sa dulo, dahil sa maling desisyon, amen, ay tinanggal sa kanya yung ministeryo. Siya'y nagwakas ay isang kahiyahiyang paraan. At ang pangalan niya ay tinanggal sa aklat ng buhay. Alam niyo ba yun? Hindi pwedeng manatili ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay pagkatapos niyang gawin niyo, pagkatapos niya ipagkanulo ang salita. Kumpara niyo siya doon sa magnanakaw na nandun sa kanan ng ating Panginoon sa panahon ng pagkapako sa krus. Buong buhay niya, wala siyang ginawa kundi magnakaw. Hindi magandang simula niya. Lahat ng klase ng pangdurugas at panlilinlang at panlalamang. Hallelujah, ay ginawa niya, buong buhay niya, ay naitatak yung kanyang pagiging magnanakaw. Kaya nga, hindi na siya pinangalanan, basta magnanakaw ang sabi sa Biblia. Hindi na mahalaga ako nung pangalan niya, basta dito siya nakilala, mahusay siyang magnanakaw. Amen? Sabi nila, ang mga Katoliko ito, binigyan ng pangalan ito, pero sa Biblia, wala namang pangalan. Kasi ang sabi, magnanakaw siya. Pero, dun sa huling sandali ng kanyang buhay, hallelujah! Ay naipahayag sa kanya kung sino yung nasa gitna nila. At dahil doon, nagpakumbaba siya, sabi niya, patawarin mo ko at ipagsama mo ko sa paraiso. Amen. Pareho silang may pasimula ni Judas. Pero sa dulo, meron silang munting bagay na ginawa na bumago ng kanilang buhay at ng kanilang kinahinatnan. At anong mas importante? Yung dulo. Kanilang buhay. Kaya kailangan nating mag-ingat para ating panatiliin ang ating katayuan. Sa ating pananampalataya, panatiliin ang ating posisyon. Amen? Panghawakan kung ano yung binigay sa atin. Paglaban. Dahil posible, pala, Diyos lang nakakaalam. I'm believing with all my heart na hindi niya, huwag nawa sanang mangyari sa sino man sa ating pang nandito. Pagkatapos ng 30 taon na pananatili sa mensahe. 20 taon, 10 taon na ibinigay ang lahat. Naglingkod, nagtiwala, nagtiis, dumaan sa lahat ng klase ng pagsubok, pero nanatili na nagsisimba na pagkatapos nun ay meron kayong gagawin sa dulo. Na magbabago ng kwento ng inyong buhay at magdadala sa inyo sa isang masamang kahinatnan. Tulungan tayo ng ating Panginoon. That's why si Pablo, pinapaalala niya kay Timothy yung kahalagahan na ingatan ang pananampalataya. Amen. I have kept the faith. At sabi ni Lord, hindi lang mapalad yung dumirinig, kundi nag-iingat. Nag-iingat doon sa kanyang naririnig. It's not just keeping it or doing it, but taking care of it. Pangahawakan dito, pagbabantay, pag-iingat. Tulad ng lalaki, palagi ko ini-illustrate sa inyo na nanalo dun sa kompetisyon na kailangan matawid yung 1 foot wide plank, wooden plank, sa pamamagitan ng pagbibisikleta. Ang kanyang sekreto ay pinanatili niya yung tingin niya doon sa dulo ng kahoy. At di siya nagpalingalika, hindi niya inanalyze kung anong mangyayari sa kanya pagka nahulog siya at lahat. At kung gaano kakitid yung kahoy na kanyang tatawirin. Hindi niya inalintana kung ano yung nasa paligid, kung ano yung mga bagay na maaaring magpabuwal sa kanya, magpaalis sa kanya doon sa course niya. Ang tinignan niya, yung dulo, ang sabi niya, yun ang aking sekreto. Hindi ako lumihis ng tingin doon sa dulo ng kahoy. Amen. Praise the Lord.
Huwag niyong tignan kung ano yung dinadanas niyo ngayon. Huwag niyong sabihin, kabila ng aking katapatan, bakit hinayaan ni Lord na mangyari ito sa akin? Aha, yan ay pagtingin sa kanan at sa kaliwa. Bakit sa kabila ng lahat ng aking pagtatapat, hindi pa rin niya ako pinagpapala? Depende yun. Anong tingin mo sa pagpapala? Ano bang pagpapala ang alam mo? Ang pagpapala ba'y material na pagpapala lamang? Kaginawahan sa buhay? Popularidad? Magandang tanaw ng lipunan sa iyo? Amen? Bakit sa kabila? Iniwan ko lahat, pero bakit ganito pa rin ako? Parang nakakaraos lang ako. Di bali nang nakakaraos ka lang. Araw-araw. Basta sa dulo. Amen. Makapanatili ka sa pananampalatayang ito. Alam nyo, naiintindihan ko kayo kasi si David dinanas din yan. Dumating siya sa punto na na naghili sa mga taong masasama na pinagpapala. Mga awit 37. Pwede ba natin tingnan? Tingnan natin. Simulan natin sa verse 7 marahil. Sabi niya, rest in the Lord and wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way. Kung i-click mo yung salitang fret, ang sabi diyan ay to be hot, furious, burn, become angry, be kindled. Ibig sabihin nun, magalit. Magtampo ng gusto. Dahil yung mga taong masasama, sila pa ang pinagpapala. Samantalang siya na binigay ang buhay niya ay nakararaos lamang at puno ng pakikipagbaka. Puno ng pagsasalungat ng sanglibutan ang kanyang nasasalubong sa kanyang buhay. Amen. Hindi siya, kagaya ng mga masasamang ito na sila pa yung, iniidolo, sila pa yung nilalapitan, sila pa yung, sumisikat. Hindi ba yan nangyayari sa ating panahon? Yung mga salbahe, yung mga politikong korap, sila pa ang yumayaman, sila pa ang gumiginhawa, sila pa ang nakapagpapatayo ng napakalalaking mansyon. Amen? Sila pa yung miyembro ng mga iglesia na wala sa katotohanan na kung magpatayo ng church ay kabi-kabila. At yung pinakamagagandang lugar, prime lots ang nakukuha nila, hindi sinukuha ng lupa na nasa sulok. O nasa liblib na lugar, kailangan yung pinakamagandang spot. Ang mga miyembro ay mga politikong nagtatago sa paglilingkod sa bayan. Samantalang, hindi alam ng bayan, ginigisa sila sa sarili nilang mantika. Diba? Kunyari, binibigyan ng mga libreng, uniforme, sapatos, at may cake ka pa sa birthday mo. Praise the Lord. And it's not just, amen, to any person, ito ay general na nangyayari sa isang libutan. At si David sa kanyang pagmamanman, bakit ganito? Nagalit siya. He fretted. He became furious. He became hot. Pero pinaalala sa kanya ni Lord, kaya kaya niyang magpaalala ng ganito, fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Verse 8, cease from anger and forsake wrath. Fret not thyself in any wise to do evil. Huwag yang magbunsod sa'yo na magrebelde at gumawa ng masama. Magpupolitiko na rin lang ako. Para makapagpatayo kami ng church. Inviting ko na lang si Mayor at pagsalitain ko dito. At pagkatapos ay, politikahin ko na lang ang mga members. Sabihin ko kung gaano sila kagaganda at kagagwapo.
At purihin ko na lang sila, tamisan ko ang aking mga pananalita, at asukalan ko ang aking mga pangangaral. Para pagpalain na rin ako at hindi maging mahirap makaipon ng pondo at makapagpatayo din ng malaking church, makipagsabayan sa kanila. Sabi, fret not thyself in any wise to do evil. Huwag kang magalit para ikaw ay mabunsod na gumawa ng mga bagay na ganyan. Verse 37, verse 9, for evildoers shall be cut off. May hangganan niyang pamamayagpag nila. Anong sinasabi ni Lord? Huwag kang tumingin dito sa kasalukuyan. Amen. May pasimula at may wakas. Tingnan mo ang kawakasan ng mga taong yan. At tingnan mo ang magiging kawakasan mo kung mananatili ka sa pagiging matuwid at na nangahawakan sa kabanalan at sa salita ko. Tingnan mo ang dulo ng mga tao. Sabi, for evildoers shall be cut off, but those that wait upon the Lord, they shall inherit the earth. Gusto mo ng sangkatutak na mansyon? Ngayon, bibigay ka na dahil nainggit ka doon sa ibang, doon sa masasama. Ko-compromise ka na lang. Dahil buong buhay mo, puro hirap na lang. Gusto ko naman makaranas ang konting kaginawaan. At may alok sa akin. Ko-compromise lang ako ng konti. Pero pag ito'y nag-succeed, jackpot ako dito. Sabi ni Lord, gusto mo pagpalit yung buong mundo doon sa mga mansyon? Kaya lang sabi niya, tignan mo yung dulo nila. They shall be cut off. Sa dulo, mawawala sila, maglalaho sila. Pero yung naghihintay sa Panginoon, naghihintay, nagtitiis, nananatili, pinapaubaya kay Lord ang lahat ng bagay. Wait upon the Lord. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as an eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord, to wait. Huwag nawa, Panginoon, porkit walang nangyayari, porkit parang walang pag-asenso. Amen, kahit na nanatili ako sa iyong salita, Lord, ay gumawa na ako ng bagay na taliwas sa iyong kalooban. Hayaan mong maghintay ako at maging tapat. Dahil sa dulo noon, ang sabi, yung mga naghihintay ay magmamana ng lupa. Ng mundong ito. Verse 10, for yet a little while, and the wicked shall not be. Saglit lang yan. Sandali lang yan. Katapos ng ilang panahon, magiging kasaysayan na sila. Yea, thou shalt diligently consider his place. Tignan mo kung saan siya mawahantong. Tignan mo saan siya mapupunta. Kaya huwag kang mainggit sa kanya. Huwag kang magalit dahil sa pinagpapala ang masama. And it shall not be. Verse 37. The wicked plotted against the just. Oh, but I'm sorry, verse 11. Kasi, but the meek shall inherit the earth and shall delight themselves in the abundance of peace. Tignan natin sabi ni Brother Branham dito sa message na the reaction to an action. Sabi dito, we wonder why the wicked prosper. Nagtataka daw tayo, bakit yung mga masasama pa ang umuunlad at sumasagana? We wonder. Hindi ko alam kung dinanas nyo na yan. Yung mga bata siguro, hindi pa nila iniisip yun. Pero yung mga matatanda, mga magulang, mga nanay at tatay na kailangang makalyuhan ng mga kamay para lang may taguyod ang kanyang pamilya, one time or another, nag-isip, bakit sila ganun? Sabi ng ating propeta, we wonder why the wicked prosper. David asked that once. Yun yung binasa natin eh. Di ba?
But the word came back. Ito raw ang sagot ni Lord. Ito ang sagot ng salita sa kanya. Watch Him at the end. Watch Him at the end. Prosperity isn't the sign of God being with you. Watch Him at the end. Anong kahantungan nila? Para huwag kang mainggit. Tingnan mo. Saan sila pupunta? Praise the Lord. But you see, sadyang dumarating yun. Napapagod tayo sa ating takbuhin. Dahil sa pagsubok, dahil sa persecution, dahil sa mga bagay-bagay na ating minamasdan at kinukumpara sa ating sariling mga tinatangkilik bilang tao na apektuhan ng ating laman. That's why kailangan natin magtagumpay dito. That's why kailangan nating sadya ito na hinayaan ni Lord minsan na dumaan tayo sa mga ganitong pagsubok at ganitong lugar sa ating takbuhin. Para yung obstacle course sinadya ni Lord. Amen? Meron siya hinandang mga obstacles sa yung course. At sari-sari yun. Alam niyo yung obstacle course? Minsan nakakit ka sa mataas na poste. Minsan ikaw ay gagapang sa ilalim ng mga barbed wire. Minsan isusuot ka sa gulong na pinaikot-ikot. Minsan ikaw ay tatawid sa ilog na malalim. Minsan ikaw ay tatakbo habang binabaril ka. Kanya ng buhay. At si Lord ang nag-decide ng course. It's an obstacle course. Pero ang magtiis hanggang sa wakas, ang siyang maliligtas. Hindi yung nagpasimula, kundi yung nakatapos sa dulo. Maliligtas. Hindi yung masigasig sa simula. Hindi yung nagsisigaw sa pananambahan ng pasimula. Hindi yung, nagpagulong-gulong dahil sa sobrang init sa pananampalataya nung pasimula. Sino yung manatili hanggang sa wakas? Sa kabila ng mga obstacles na kanyang dinaanan. You see, minsan nangihinawa tayo na papagod tayo. Bilang tao, parang, Lord, bakit ganito? Para kasi tayong agila eh. Yung agila nga, napapagod din eh. Yung agila nga, naglulugon din eh. Yung agila nga, naglalagas din ng balahibo eh. Yung agila nga, naglalangib yung mata eh. Kaya nandun yung Isaiah 40 verse 31. They that wait upon the Lord